Hello mga best website kabayan. My God! Alas 10 na ako ng umaga. Tulog pa mga tao dito. At ako tanghalin. Magpapakain muna ako ng pusa. Dadaan ako sa Centrum. Kasi may bibilin ako dun sa Pilipinas. Ay, sa Toko. Tapos, yun, magtatrabaho na ako. 4 to 5 hours ako ngayon. Depende kung alin yung kaya ng katawan ko. Parang ang pagod. Wala akong pahingang matino. As in. Gustuhin ko mang magbakasyon, magpahinga ngayong holiday. Hindi pwede kasi ang dami ngang mabayaran. Bayaran mo. Tinitingnan ko yung nasa may basurahan. Parang box. Lagay ng mga sapatos, damit, ganun. Tingnan nyo, wala pang tao, ako pa lang. Oh, diba? Ay. Bala ko sana mamaya ng hapong pakainin yung mga pusa. Ay, kawawa naman kasi nung nakaraan, pumunta din ako mga late na 11. Gutom na gutom ang pusa, kawawa. Eh, ang kinakain lang nila yung wet food. Ayaw nila nung dry food. Kaya sabi ko, punta ko muna sa pusa. Kawawa naman. Galakad muna ako mga besh. A few moments later. Tapos na magpakain ng mga pusa. Ngayon, hapunta na ako sa sentro. Dito kasi yung daan para makapasok ako sunod ng work mga besh. Tanghali na, alas 11 na. Medyo marami-rami na yung mga tao. Shopping na ulit sila. Ay, sana all puro shopping na lang. Ay, life. 2,000 years later. Ang pagod ho mga besh. 4 hours lang yung trabaho. Well, actually 5 hours kasi yung pusa pa. Ayun. Ang lamig. Ba't ganun mga besh yung pag nasa Pilipinas ka at hindi mo pa na-try mag-abroad, akala mo, pag yung mga kaibigan mo nasa abroad, akala mo napakasarap ng buhay, ang daming pera, ganyan, ganito. Pero pag nag-abroad ka na, nalaman mo na yung totoong sitwasyon, yung kalakaran, ikaw mismo matututo ka sa sarili mong magdamot. Ayun, so it's so ironic or pathetic lang na thinking na pag nasa abroad ang dami mong pera, tapos kahit ano pwede mo hiniin dun sa kakilala, kamag-anak mo, or basta ganun, kaibigan na nasa abroad kasi thinking nga may pera, and pag umutang ka agad-agad bibigyan ka nila, which is not, it's not that way. Kung hindi ako nagdamot, wala ho talaga ako mapupundar kasi alam naman ng mga kakilala ko, especially ng relatives ko, na mapagbigay ako. Nung marami akong binibigyan, marami akong pinapadalhan, box man o shopper o ano, maraming nangangamusta sa akin. Maraming nagme-message sa akin, konting kibot ko lang, mini-message nila ako. Ngayon, since hindi na ako masyadong nagbibigay, hindi na ako masyadong nagbibigay man, konti lang, di katulad dati. Wala, konti na lang yung nangangamusta sa akin, gano'n. Yung personal message pa, uy, kamusta? Yung hindi yung mangangamusta lang kasi manghihingi pamasko or mangungutang, gano'n. Huwag naman tayong gano'n mga besh. Alam ko, mahirap ang buhay dyan sa Pilipinas. Mas lalo dito sa abroad kasi kami, malayo kami sa pamilya namin. Tapos, katulad nito, malamig yung weather. Tapos dahil kami nalilipasan ng gutom. It's not because hindi kami pwedeng kumain or wala kaming pambiling pagkain. Mahalaga kasi yung oras namin dito eh. So, yung ikakain namin, itatrabaho na lang namin, gano'n. Ayun, tapos, may kwento pala ako. Lagi ako may kwento, diba? Yung anak ng amo kong lalaki, panganay, lumabas, nakahubad, walang t-shirt lang naman, gano'n. Pinagalitan ko, sabi ko, bakit nakahubad ka? Ang lamig-lamig. Tapos, narinig ng nanay. Sabi niya, listen to your old sister. Ginanon siya ng nanay niya. Kasi ang lamig-lamig na naman, tapos wala kang pangtaas. Tapos sorry siya ng sorry. Ganun siya ng ganun. So alam niya, ma-appreciate niya yung kahit na tagalinis lang ako dito. They always treat me as a family member. Kahit every Wednesday lang ako sa kanila. Kasi ako, it's not all about the money. Ayun. Binigyan ako ng 40 euro. Last year, 75. Nagtaka ako bakit ang aga may nagsend sa akin 40. Sabi ko, did you send 40? Sabi niya, oo, pamasko mo. Ay, akalain mo yun. Hindi ko na talaga ina-expect na bibigyan niya ako. Kasi nga, usually, sinasama yun sa sahod ko. Before Christmas, nagbigay siya ngayon. Kahit 40 lang yan, malaking bagay na yun mga besh. Alam niyo ba? Yung binigay sa akin ni Besh Wap na
Basta may binigay sa akin si Beshi Wap. Ayun, may remembrance na ako sa Paskong ito. Tapos yung natira is pangbayad sa mga pag-drinks. Ayun, pumunta kami sa sentrum ni Ining kasi may titingnan kami. Kami lang ni Ining ngayon ang magkasama. Wala naman ibang magkasama, kami lang. Bukas kasama ulit kami si Beshi Wap. So kami lang. 2,000 years later. Hello mga Beshi Waps at kabayan. Ayun. Merry Christmas pa rin. Malapit niyo ang New Year. And eto, may sakit na naman si Inday. May sobrahan po siguro ng trabaho. Tapos sobrang lamig pa. Alam niyo yun. Kayo ang init-init ng tubig. Tapos paglabas niyo, sobrang lamig. So ayun mga Beshi Wap. Yung sabi ko, di ba wala akong bonus? Oo, wala akong masyadong bonus ngayon. Pero may ilan-ilang nagbigay. Konti lang. Di katulad last year na marami talagang nagbigay. Kasi marami din naman akong work that time. Yung regular ko. This year, kaunti lang. Tapos more on balot. Ito, mga ganito. So, i-unbox na natin. Ito ay bigay ng mga alaga ko dyan sa baba. Tingnan natin. Isa-isahin natin yung laman. Chocolate from, saan to? Germany or Belgium? Yeah, Germany. Tapos, wow! May tasa na naman ako with chocolate. Last year din may tasa bigay. Tapos, ano to? May maliit na wine. Pag gusto ko uminom, inom ko mag-isa. Charot. Tapos, may kandila. Tingnan. Uy, in fairness, ang bango. Blue corals yung ano niya. Yung flavor. Scented candle. Tapos, may Merci na chocolate. Oy. Merci. Merci in French, in English is ano, thank you. Kasi ang merci ay, what you call that? French. Ano to? May maganto pa. Cute naman. Para sa Christmas tree. Kasi alam nila may Christmas tree ako. But this year, hindi ako naglagay ng Christmas tree dahil, ayun, it's confirmed na, aalis na ako dito sa bahay na to sa January. Next month actually. So, second week of January, magpapak na ako ng mga things ko. Yung iba, iaano ko na, ipapa-box ko na. Ladaling ko dun sa bahay ng amo kong matatanda. Wala naman kasi sila dun, sorry. So, ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat. Hindi dahil dun sa may 20, may 20 euro. May 20 euro kasi siya. Ito. Happy New Year, Michelle. Happy New Year, Michelle. Cute niya. Ano to, boses ng dalawa kong alaga. Yung sinusundo ko every Monday. Nakalagay dito. We wish you very happy New Year. Love, Emily and Oli. Ang cute niya. Happy New Year, Michelle. Happy New Year, Michelle. Late na kasi nila nabigay kasi nung Pasko wala sila, nag-out of town sila. So late na nila binigay kaya ang greetings na lang is Happy New Year. O diba, ganun ako love ng mga alaga ko. Alam niyo yung kahit hindi pa ako nanay or hindi pa ako nagkakaanak, ramdam ko na paano maging nanay dahil sa mga alaga ko. Ang dami ko nung napalaki dito mga besh. Tapos, eto naman napakita ko na to, galing to kay Ining. Yan. Tinanong ko siya, Ning, bakit pampabango ng bahay yung binigay mo sa akin? Hindi daw niya kasi alam yung ibibigay niya. Pero syempre, appreciated yan. At saka ito. Ang kulit eh. Tawa ko ng tawa. Ito, hindi ko pa nabuksan. Bigay ito ng amo ko dyan sa baba. May chocolate din, Ferrero. Tapos, paano bubuksan? Ay, gunting. Kailangan kong this year, wala din ako niregaluhan kasi wala akong pambili ng regalo. Oh. Wow. Ano kaya ito? Sirain na natin. Ay, lampshade. Natawa naman ako dito. Lampshade. Kala ko pa naman, trilo. Ambisyosa. Ang cute. Ano to? Ganito. Ulo lang? Asan yung lagayan? Parang, ilalagay sa bote. Kasi tingnan nyo, may bote siya. Tapos igaganon mo lang. Kulets. Hindi pa kinumpleto. Salamat na lang at naalala pa tayo ng ating mga amo. Ganun. So,
another pang pabox na naman. And ito, bigay ng amo ko matanda. Once a month na lang sila magpalinis sa akin. Pero, never niya ako nakalimutan. Ayan, ritual siya mga besh. Happiness can be found in the smallest things. Oh, totoo na. Simplest things, simplest, makes you happy. Wow. Ay. 1, 2, 3. Charan! Wow! Ang ginagamit ko nito is red. Ito ay your path to... ano to? Hindi nakalagay. Anong, ano to? Walang nakalagay. Red kasi yung ginagamit ko nito eh. Pampabango din to sa bahay. Yan, pampabango din to sa bahay. Ito, pang body scrub. Ito naman, sa kamay. Ito, pang ligo din to eh. Pang shower. So, ayun, which feeling ko ipapabox ko na naman siya. Kasi meron pa naman ako dyan eh. Alam niyo yun, ang dami-dami ko pa. So, yung bahay kubo namin sa probinsya, sa Marinduque. Punong-puno nang galing dito sa Netherlands. So, pag uwi ko ho at kayo ay taga Marinduque, pwede kayong dumalaw sa bahay kubo namin. Nahihilo ako mga besh. Nung ano ko pa ito nararamdaman, Monday ng gabi na nagtrabaho ako, which is first Christmas dito. As in, nahihilo ko. Buti na lang wala akong hawak na baso or tray that time. Ayun. So, yun lang mga beshwap at maraming salamat talaga. And, ayun. Hopefully, dumami pa tayo mga beshwap katulad ng dati. And, 10 months to go mga besh. So, maraming salamat. Merry Christmas and advance Happy New Year. And I'm wishing you good health and more success in life. So, always be, always be good and choose to be good. Bye for now.